Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi! Ako si Jerome, 27 years old. Isa akong corporate employee at sa totoo lang, napapagod na ako. Araw-araw, paulit-ulit na lang ang routine ko. Gising, pasok sa trabaho, uwi, tapos tulog. Parang umiikot na lang ang buhay ko sa opisina, sa deadlines, sa meetings, na minsan hindi ko na rin maintindihan kung may saysay pa ba. Sa dami ng expectations, sa bigat ng responsibilidad, pakiramdam ko unti-unti akong nauubos. Hindi naman ganito yung pangarap ko dati. Noon, puno ako ng passion at excitement. May mga plano ako, may direksyon. Pero habang tumatagal, parang nawawala yung dating ako. Napapalitan ng pagod, ng pressure, at ng tanong na, ito na ba talaga yon? Minsan naiisip ko kung worth it pa ba lahat ng ginagawa ko. Kung tama pa ba tong landas na tinatahak ko, o baka natatakot lang akong magsimula ulit. Pero kahit ganun, pilit pa rin akong bumabangon araw-araw. Umaasa na balang araw, mahahanap ko rin ulit yung dahilan kung bakit ako nagsimula. Naalala ko nung high school ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto ko nang maging adult. Excited ako na makapagtrabaho, magkaroon ng sarili kong pera, at mabili ko lahat ng gusto ko nang hindi umaasa sa iba. Hanggang sa nakapagtapos ako ng college, sobrang saya ko noon. Pakiramdam ko, finally papasok na ako sa bagong chapter ng buhay ko. Yung tipong puno ng pangarap, excitement, at pag-asa sa kung ano ang magiging future ko. Pero nung nagkaroon na ako ng trabaho, nung kumikita na ako ng sarili kong pera, doon ko na-realize na hindi pala ganun kasimple. Yung inaasam kong freedom, napalitan ng responsibilities. Yung sweldo na pinapangarap ko dati, napupunta lang sa mga kailangang bayaran, bills, gastusin, at mga obligasyon sa pamilya. Ngayon, nagtatrabaho na lang ako para makasurvive. Parang gusto ko na lang ulit bumalik sa pagiging bata. Yung walang iniintindi, walang pressure. At ang problema lang ay kung anong oras ka uuwi galing sa paglalaro. Ang hirap pala maging adult. Hindi siya kasing saya ng inaakala ko dati. Jerome, sama ka sa amin mamaya, sabi ng ka-office ko na si Jake. Habang nakasandal siya sa station ko, may halong nangiti sa muka na parang alam niyang kailangan ko ng pahinga. Inom tayo, wala naman pasok bukas, sabi niya. Sino-sino mga kasama? Tanong ko, habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa monitor ko. Si Ana, si Mike, tapos ako, sagot niya agad. Sige, game ako, sagot ko. Nice. Sige, sabihan ko sila, sabi niya bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa workstation ko. Tahimik akong napatingin sa kanya habang papalayo siya. Saka bumalik ang tingin ko sa monitor ko. Mga kaibigan ko sa office, sila sa office. Kahit magkakaiba kami ng department. Sila yung mga taong kahit papaano nagpapagaan ng araw ko sa gitna ng stress at pagod. Kahit isang gabi lang na makalimutan ko yung bigat ng trabaho at yung paulit-ulit na takbo ng buhay ko. Habang tuloy ako sa pagtatapos ng report ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Saglit akong napatingin at nakita ko ang pangalan ni Mama sa notification ng Messenger. Binuksan ko agad ang chat. Anak, dagdagan mo yung padala mo next week ah. Kulang kasi yung pinadala mo nung nakaraan, kaya nakautang kami. Kailangan ko bayaran next week, sabi ni Mama. Napahinto ako sa ginagawa ko. Para bang biglang bumigat ulit ang dibdib ko. Yung pagod ko kanina, parang nadagdagan pa. Hindi ako galit.
Pero hindi ko rin maiwasang mapaisip. Lahat ng kinikita ko, halos napupunta na lang sa mga responsibilidad. Gusto ko silang tulungan. Kailangan ko silang tulungan. Pero minsan, napapaisip din ako kung hanggang kailan ako tutulong sa kanila. Yung dalawa kong kuya, may kanya-kanya ng pamilya. May mga asawa na sila. May mga sarili ng responsibilidad, kaya hindi na rin sila makapagbigay. Yung isa ko namang kapatid na babae, may trabaho na rin. Pero maliit lang ang sweldo niya. Sapat lang para sa sarili niya. Minsan kulang pa nga at nakakautang pa sa akin. Kaya halos sa akin napupunta ang lahat. Ako yung inaasahan. Ako yung kailangang mag-adjust. Ako yung kailangang humanap ng paraan. Yung tatay ko, wala nang trabaho. Pero ang lakas pa rin ng bisyo. Araw-araw, alak at sigarilyo ang inuuna. Parang hindi niya iniisip kung saan nanggagaling yung perang ginagastos niya. Si mama at papa lang naman ang binibigyan ko. Pero kung tutuusin, mas malakas pa silang gumastos kaysa sa akin na nagtatrabaho. Minsan, hindi ko na maintindihan. Ako yung puyat, pagod, at halos maubos na kakatrabaho. Pero ako pa rin yung kailangang mag-adjust para sa kanila. Hindi ko naman kayang pabayaan sila. Pamilya ko sila eh. Pero sa totoo lang, ang hirap na. Pakiramdam ko, hindi lang trabaho ang dinadala ko araw-araw, kundi pati buong bigat ng pamilya ko. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan, kaya nagdesisyon akong lumabas muna ng office at pumunta sa banyo. Wala kasi kaming sariling CR dito, kaya kailangan ko pang pumunta sa 7th floor kung nasaan ang mga restroom ng building. Medyo hassle lang. Ka-share namin ng CR yung ibang empleyado at mga kumpanya na nagre-rent din sa building na ito. Napabuntong hininga na lang ako habang naglalakad papunta sa elevator. Nang sumakay ako sa elevator pababa ng 7th floor. Nasa 19th floor kasi ang office namin. Biglang huminto ito sa 18th floor. Bumukas ang pinto at may pumasok na isang lalaki. Saglit akong natigilan. Pamilyar siya. Habang papalapit siya sa loob ng elevator, unti-unting kumabog ang dibdib ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Yung lalaking matagal ko ng crush. Hindi ko maiwasang kiligin kahit pilit kong pinipigilan. Napatingin ako sa kabilang side, kunwaring walang pakialam. Pero sa totoo lang, aware na aware ako sa presensya niya. Habang umaandar ang elevator, pasimple akong tumitingin sa kanya. Hindi ko direktang magawang titigan siya, kaya sa salamin ng elevator ako sumisilip. Kunwari, inaayos ko lang ang itsura ko. Pero sa totoo lang, ninanakaw ko lang bawat segundo na makita siya. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa direksyon niya, tapos agad ding iiwas. Kapag pakiramdam ko mapapansin niya ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang tagal ko na siyang crush. Pero ngayon lang kami nagkalapit ng ganito. At sa simpleng sandaling to, parang ayoko munang bumukas ang pinto. Nauna akong bumaba ng elevator dahil hanggang 7th floor lang ang pupuntahan ko habang siya naman ay pababa pa hanggang ground floor. Bago tuluyang bumukas ang pinto, saglit akong napatingin sa kanya. Isang mabilis, pasimpleng sulyap na pilit kong kinontrol. Hindi ko alam kung napansin niya, pero agad din akong umiwas ng tingin. Pagkabukas ng elevator, dali-dali akong lumabas. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likod ko. Habang naglalakad ako palayo, hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Ang simple lang nang nangyari. Walang usap, walang kahit ano. Pero sapat na yun para gumaan kahit papaano ang araw ko. Pagkatapos kong magbanyo, naghuhugas na ako ng kamay. Habang abala ako sa paghuhugas, biglang bumukas ang pinto. Paglingon ko, siya na naman. Yung crush ko. Agad akong nagkunwaring walang pakialam. Kahit sa loob-loob ko, kinikilig na naman ako. Pilit kong pinakalma ang sarili ko at nag-focus sa ginagawa ko. Pero ramdam ko ang presensya niya sa tabi ko. Lumapit siya sa kabilang lababo at tahimik na naghugas ng kamay. Ilang segundo pa, hinubad niya ang ED niya at inilapag sa gilid bago siya naghilamos. Doon ko siya pasimpleng sinilip at doon ko rin unang nakita ang buong pangalan niya.
Gerald Lopez? Alam ko na yung pangalan niya. Bago ako tuluyang umalis ng banyo, sinulyapan ko siya. Isang huling pagkakataon na makita siya kahit saglit lang. Pero hindi ko inaasahan. Nakatingin na rin pala siya sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang segundo. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Para bang sa sandaling yon kami lang ang tao sa loob ng banyo. Hindi ko kinaya yung mga titig niya. Kaya ako ang unang umiwas ng tingin. Mabilis akong humakbang palabas ng banyo. Tapos bumalik na ako sa office at nagpatuloy sa paggawa ng report ko. Nang matapos ko na yung report ko, hindi ko muna ito pinasa. Nagkunwari akong may ginagawa pa, kahit wala naman na talaga. Total Friday naman. Binuksan ko ang social media sa workstation ko. Saka ko hinanap ang pangalan niya. Gerald Lopez. Ilang segundo akong nakatitig sa search bar bago ko tuluyang pinindot ang search. Hindi ko alam kung ano bang inaasahan ko. Kung makikita ko ba siya agad, o baka hindi ko naman talaga siya mahanap. Hanggang sa may lumabas na mga profile. Napahinto ako. Isa-isa kong tinitignan, pilit inaalala ang mukha niya kanina sa banyo. Hanggang sa may isang profile na parang kamukha niya. And pag-check ko ng profile, siya nga. Hindi ko napigilan ang sarili ko, ini-stalk ko siya. Isa-isa kong tiningnan ang mga posts niya. Hindi naman sobrang dami, pero sapat para mas makilala ko siya kahit papaano. Mahilig pala siyang mag-hiking. May mga pictures siya sa bundok. Mahilig din siya mag-jogging. Tapos nag-gym din siya. Napangiti ako habang tinitignan siya sa screen. Tapos napunta naman ako sa Instagram account niya. Mas active siya doon. Ang dami niyang posts. Isa-isa kong in-scroll at mas lalo ko siyang nakilala kahit sa mga litrato lang. May mga hiking pictures ulit. May mga moments kasama ang mga kaibigan niya. Pero may ilan ding kuha na hindi ko inaasahan. May mga topless photos siya. Napahinto ako sa pag-scroll. Grabe. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko maiwasang mapangiti. Napaka-sexy niya. Ang ganda ng katawan niya. Pagdating namin sa bar, agad kaming kumuha ng isang private room. Yung may video okay. Medyo madilim ang ilaw sa loob. May halong kulay na galing sa LED lights. At ramdam agad yung relaxed na atmosphere. Order na tayo, sigaw ni Jake. Tapos nag-order na kami ng food. Mabilis lumipas ang oras habang inistalk ko si Gerald. Hindi ko na namalayan na uwian na pala. Napatingin ako sa oras at bigla akong nataranta. Agad kong inayos ang gamit ko at tumayo mula sa workstation ko. Ilang minuto lang, nasa labas na ako ng building. Nandoon na rin ang mga kaibigan ko. Naghihintay kasi nga, magiinom kami ngayon sa Makati. Nag-book na lang kami ng Grab papunta sa destination namin. Sobrang saya at relaxed ng moment namin. Kahit papaano, nakalimutan ko yung pagod, yung stress, at lahat ng iniisip ko kanina. Tawanan, kantahan, kwentuhan. Nung naubos na namin yung mga beer. At hindi na rin namin namalayan na ubos na pala ang oras namin sa room. Unti-unti nang humupa ang ingay, napalitan ng pagod at konting katahimikan. Nag-ayos na kami ng gamit at sabay-sabay lumabas ng room. Habang naglalakad palabas ng bar, ramdam ko yung bigat ng katawan ko. Halo ng pagod at tama ng alak. Nag-book na rin ako ng angkas para makauwi agad sa apartment ko. Pagdating ko ng apartment ko, bagsak agad yung katawan ko at nakatulog ako ng mabilis. Habang nakahiga ako sa kama, hawak ang phone, hindi ko na napigilan sarili ko. Inis-stalk ko ulit yung social media ni Gerald. May bago siyang post. Sumali siya sa isang fun run. Naka-running outfit siya, pawis. Pero halatang fresh pa rin. May caption pa siyang parang ang saya lang ng takbo niya. Napangiti ako. Ang active naman ng lifestyle niya. Bulong ko sa sarili ko. Habang tuloy-tuloy lang ako sa pag-scroll sa profile niya, tinitignan yung mga lumang posts, mga hiking, mga gala, random selfies. Bigla akong na-like yung lumang post niya. Mabilis akong nag-unlike sa post na yun. Halos manginig pa yung daliri ko sa kaba. Sana hindi niya nakita.
Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, kahit hindi ako sigurado. Sana hindi niya nakita. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik lang ako. Nakahiga. Hawak pa rin yung phone ko. Nang biglang may nag-pop up na notifikasyon sa FB ko. Pagtingin ko sa screen, parang tumigil yung mundo ko sandali. Gerald Lopez has sent you a friend request. Nanlaki yung mata ko. Napaupo ako bigla sa kama, hindi makapaniwala sa nakita ko. Paulit-ulit kong binasa yung pangalan niya, parang kailangan ko pang i-confirm kung totoo ba. Siya nga, si Gerald. Yung crush ko. Yung na-like ko pa yung lumang post. Wait, nakita niya ba yun na na-like ko kaya siya nag-send ng friend request? Hindi ko alam kung i-accept ko ba yung friend request niya. Pero habang nag-o-overthink ako, bigla na lang gumalaw yung daliri ko. Naklik ko na. Confirm. Friend na kami sa FB. Biglang uminit yung pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain kung kilig ba o kaba. Napatitig ulit ako sa screen. Hindi pa nagsisink in sa akin yung pag-send niya ng friend request. Nakatulala pa rin ako sa screen. Paulit-ulit binabasa yung pangalan niya. Parang hindi pa rin makapaniwala. Tapos biglang, may bagong notification ulit. Nag-chat siya sa akin. Hi, sabi niya. Hindi ko mapigilan yung sarili ko sa kilig nung nag-chat siya. Hello, sagot ko. Same building tayo nagtratrabaho, di ba? Tanong niya. Oo, bakit ka nag-chat-chat? Tanong ko. Kasi na-like mo yung old post ko. So feeling ko, you are stalking me. Sabi niya with laughing emoji. Pakiramdam ko na mula yung mukha ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung matatawa ko o matutunaw sa hiya. Pakiramdam ko, biglang uminit yung buong mukha ko. Napatitig ako sa screen, ilang segundo bago ako nakaisip kung ano bang dapat kong i-reply. Pero bago pa ako mag-reply, nauna siyang mag-chat. Kalma. Isip ka ng maayos, sabi niya with laughing emoji. Hala, sorry. Napindot lang yun, hindi ko sinasadya. Sagot ko with laughing emoji din. Okay lang. Ang tagal na din kita hinahanap and I am glad ikaw na ang lumapit sa akin. Sagot niya. Ha? What do you mean? Tanong ko. Biglang bumilis ulit tibok ng puso ko. Napapansin na kita dati pa sa elevator. Matagal na. Pero nahihiya ako na lapitan ka or makipag-usap. Sagot niya. Bakit mo ako napapansin? Tanong ko. Kahit sobrang kilig na ako sa mga sinasabi niya. Kasi, trip kita. Sagot niya, napakagat ako sa labi ko. Totoo ba yung sinasabi niya? Or pinagtritripan din niya ako? Talaga ba? Tanong ko. Oo, sagot niya. Baka naman pinagtritripan mo lang ako ah. Sagot ko with laughing emoji. Alam mo ba kung gaano karaming courage yung inipon ko para lang i-chat ka? Kasi nahihiya ako. Sagot niya. Napatingin lang ako sa message niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba. Parte sa akin kinikilig. Pero may parte rin na nagdududa. Paano kung hindi talaga siya ang kachat ko? Paano kung pinagtitripan lang ako ng mga tropa niya? Ayoko munang umasa. Pero sobrang kilig na ako. Kaya kahit ang dami ko nang gustong sabihin, pinili kong magpigil. Hindi ko pinakita kung gaano ako ka-interested sa kanya. Safe lang hanggang sa natapos yung weekend at dumating ang Lunes. Pagdating ko sa building, medyo inaantok pa ako. Pero parang nawala yung antok ko nang makita ko si Gerald sa harap ng entrance ng building. Napahinto ako sa paglalakad. Nakita ako ni Gerald at bago pa ako makaiwas ng tingin, nag-wave siya sa akin. Parang biglang nag-slow motion lahat. Napangiti ako ng konti at nag-wave din pabalik. Pilit nagpapakanormal kahit ramdam ko na ang bilis ng tibok ng puso ko. Tapos nilapitan niya ako. Hi, sabi niya. Hello, sagot ko. Naglakad kami papasok ng building. Nag-breakfast ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi pa. Sagot ko. What time ba pasok mo? Tanong niya. 8:30 a.m. pa. Sagot ko. Meron ka pang more than 1 hour. Gusto mo bang sumabay sa akin mag-breakfast muna? Tanong niya. Hindi na ako nagpakipot pa. Pumayag na ako.
na mag-breakfast kasama siya. Pumunta kami sa malapit na McDo na katabi ng building namin at pagkatapos namin kumain, bumalik ulit kami sa building pero dumaan muna kami sa banyo para mag-ayos. Salamat sa pagsabay sa akin sa breakfast sabi niya habang naghuhugas ng kamay. You're welcome, sabi ko. Pagkatapos ng unang breakfast namin, parang naging routine na siya. Halos araw-araw, sabay na kaming nagbe-breakfast bago pumasok sa work. Mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Halos araw-araw na rin kaming magka-chat. Minsan umaabot hanggang madaling araw. Hanggang sa naging normal na rin yung mga video call. Yung tipong, kahit wala namang importante, gusto nyo lang makita yung isa't isa. At hindi ko na namamalayan. Nasanay na ako nakasama siya. Nasanay na ako na siya yung kausap ko bago matulog. Minsan, sabay din kaming umuuwi. Hanggang sa dumating yung punto na may nangyari sa amin. Nagbembangan na kaming dalawa. Alam mo, matagal na kitang crush. Lagi kitang nakikita sa elevator, sabi niya habang nakayakap sa akin. Naka-check-in kami sa Sogo at kakatapos lang namin magbembangan. Napangiti ako ng konti. Same tayo. Matagal na din kitang napapansin. Pero nahihiya akong lumapit sa'yo. Hanggang tingin lang ako. Sagot ko. Mas lalong humigpit yung yakap niya sa akin. Mual pala yung feelings natin, sabi niya. So ano na tayo ngayon? Tanong ko. What do you mean? Tanong niya din. Saan napupunta itong ginagawa natin? Sabi ko. Huwag mo munang isipin yun. Let's just go with the flow. Ang mahalaga pareho tayong nag-i-enjoy. Sabi niya, tapos hinalikan niya ako sa noo. Paulit-ulit na yung bimbangan namin na dalawa. At mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Hangang sa isang araw, pareho kaming nakaramdam ng pagkabugli. At nasa office kami, pero nagkita kami sa fire exit sa 9th floor at doon kami nagbimbangan. Wala ba makakakita sa atin dito? Tanong ko. Wala naman siguro, sabi niya, tapos hinalikan niya ako sa leeg ko. Halos napapapikit ako sa ginagawa niya. Tapos naghalikan kaming dalawa at pinatuwod niya ako. At doon na may nangyari. Tuwing lunch break, pumupunta kami sa fire exit para magbembem. Wala kasing masyado tao sa 9th floor, kaya doon namin ginagawa ang intimate moment naming dalawa. Hanggang isang araw, may napansin akong pagbabago kay Gerald. Parang dahan-dahan siyang lumalayo sa akin. Dati, siya yung unang nagchat-chat. Ngayon, ako na halos ang lagi nagchat-chat. Dati, may video calls pa kami kahit sandali lang. Ngayon, puro scene na lang. Hanggang sa umabot sa point na ako na lang yung naghihintay. Hindi ko siya matanong kung anong nangyayari. Kasi ano bang karapatan ko? Wala naman kaming label. Parang wala akong karapatang masaktan. One time, lunch break ko. Dati, sabay kami ni Gerald. Pero ngayon, hindi na. May kasama akong ka-office ko ngayon, sabi niya sa chat. Okay, reply ko naman. Tahimik akong kumain mag-isa. Pero iba pa rin pala kapag nasanay kang may kasama. Tapos biglang mawawala. Pabalik na sana ako sa building nung nakita ko si Gerald. May kasama siyang lalaki. Hindi ako gumalaw. Parang kusa na lang akong napahinto. Pinanood ko lang silang maglakad, magkatabi. Parang may sarili silang mundo. Nauna yung lalaki sumakay sa elevator. Si Gerald. Hindi agad sumunod. Tumigil siya sandali. Tumingin sa phone niya. Parang may binabasa. Parang may hinihintay. Ilang minuto pa ang nakalipas, sumakay si Gerald sa elevator. Nagtaka ako. Bakit niya pinauna yung lalaking sumakay? Kung magkasama sila, bakit hindi sabay? Pinanood ko lang siya mula sa malayo. Hanggang sa sumakay na rin siya sa elevator. At ako, naiwan. Pero hindi ako mapakali. May kung anong bumubulong sa isip ko. Hindi ko na pinag-isipan. Naglakad ako papunta sa elevator. Pinindot ko agad yung button na papunta sa 9th floor. Hindi ko alam kung bakit yung 9th floor yung naiisip ko, na parang may sagot akong makukuha. Habang umaakyat yung elevator, lalo lang lumakas yung kaba sa dibdib ko. Parang may hinahabol akong katotohanan.
Pagbukas ng elevator, agad akong lumabas. Tahimik. Sobrang tahimik. Naglakad ako sa hallway. Walang tao. Walang ingay. Pero yung dibdib ko, ang lakas ng kabog. Napatingin ako. Sa fire exit, yung pinto na ilang beses na naming pinasok ni Gerald. Sa fire exit, kung saan kami nagbebembangan. Dahan-dahan akong lumapit sa fire exit. Nung nasa loob na ako, may naririnig akong mahihinang ungol. Pero sapat para magpintig yung tenga ko. Parang ayaw tanggapin ng utak ko kung ano yung iniisip kong makita. At tama nga ako. Nung nasa gilid na ako ng hagdan, nakita ko si Gerald at yung lalaking kasama niya kanina. Naghahalikan sila habang nagbebembangan. Kanino ka lang? Tanong ni Gerald doon sa lalaki. Sayo lang ako. Sagot ng lalaki na kabembem niya. Hindi ko kinaya yung nakita ko, kaya nagmadali akong lumabas. Hindi ko kinaya yung nakita ko, kaya nagmadali akong lumabas. Ang sakit-sakit. Alam ko wala akong karapatan masaktan pero sana man lang sinabi niya yung totoo sa akin. Nakipaglapit lang ba siya sa akin para mabembang ako? Ang sakit. Sobrang sakit. Wala naman akong karapatan masaktan. Wala namang kami. Walang label. Walang usapan. Pero bakit ganito? Bakit parang ako yung niloko? Sobrang nagugustuhan ko na si Gerald tapos malalaman ko na may iba pa siya. Pagkatapos ng lahat ng nakita ko at nalaman ko, hindi na ako nagdalawang isip. I blocked him. Sa social media, sa contacts, sa lahat. Parang yun lang yung kaya kong gawin para protektahan yung sarili ko. Kasi kung hindi, baka lalo lang akong masaktan. Iniwasan ko na rin siya sa office. Nagpa-change schedule ako. Ginawa ko lahat para hindi kami magkasabay. Hindi ko kayang makita siya. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Kasi hindi talaga. Sobrang nasaktan ako. Yung tipong kahit anong pilit mong maging okay, hindi mo kaya. For everyone who has ever fallen for something that felt real but was never clearly defined, his is your reminder. Your feelings are valid. The way you loved, the way you hoped, the way you believed in those moments. It was real because you were real. But not everyone who makes you feel something is meant to stay. And not everyone who shows you attention has the same intentions as you. Never confuse consistency with commitment or closeness with clarity. If someone truly values you, you won't have to question where you stand. You won't have to chase answers, overthink their actions, or shrink yourself just to keep them. So to everyone who has been in the same situation, don't settle for half love. Don't stay where you feel uncertain. And don't ignore the truth just because you're afraid to lose the feeling. Because in the end, the right person will never make you question your worth. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.